Si Elena ay malapit ng manganak, ngunit siya ay binugbog ng kanyang asawang si Teryo, na nagdulot ng kanyang pagkakuha. Ang kanyang biyenang babae, si Imelda, ay hindi rin mabait, sinasaktan niya si Elena sa tuwing may pagkakataon. Si Elena ay nabuhay sa gayong walang pusong pamilya ng kanyang asawa sa loob ng 7 taon, ngunit ngayon ay ayaw na niyang magtiis pa. Gusto niyang pagbayaran ni Teryo at Imelda ang kanilang mga kasalanan. Dati, si Elena ay isang sikat na host na may magandang kinabukasan, ngunit pagkatapos ng kanyang kasal, isinantabi niya ang kanyang karera upang maging buong pusong alaga sa pamilya ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang buhay sa isang mayamang pamilya ay hindi kasing simple gaya ng inaakala niya. Sa simula pa lamang, hinamak na ni Imelda si Elena dahil sa kanyang mahirap na pinagmulan. Naniniwala siyang si Elena ay naghahangad sa kayamanan ng kanilang pamilya kaya sinubukan nitong akitin ang kanyang anak. Sa makatuwid, palagi siyang naghahanap ng paraan upang pahirapan si Elena. Tuwing gabi bago matulog, kailangang maghanda si Elena ng isang tasang mainit na tsaa at personal itong ihatid sa kama ni Imelda, pagkatapos ay sabihin ang, "Good night po." Pagkatapos lamang nito matutulog ng mapayapa si Imelda. Ngunit hindi pa doon nagtatapos, bago matulog, sasabihin ni Imelda kay Elena ang almusal na gusto niyang kainin at hihilingin sa kanya na ihanda ito. Dahil pinili ni Elena na magpakasal sa isang mayaman, kinailangan niyang lunukin ang pait. Upang mabili ang hilaw na isda na gustong kainin ni Imelda, kailangang magtakda ng alarm si Elena ng 4:00 ng madaling araw. Gumising siya ng maaga para tumakbo sa palengke ng seafood sa ibang lungsod upang pumili ng pinakasariwang isda. Pagdating sa bahay, hindi niya pwedeng ipagawa sa mga katulong ang trabaho. Kailangan niyang linisin ang isda ng mag-isa bago ito ihain sa mesa. Gayunpaman, ipinapalagay pa rin ni Imelda na ito ay natural lamang. Ang manugang na babae ay para utusan. Si Teryo ay mas malala pa. Kabaligtaran noong nililigawan pa siya, halos hindi na siya umuuwi sa bahay sa gabi. Kapag bihira siyang umuwi, lasing na lasing siya. Hindi lamang kailangang magpanggap si Elena na walang nangyayari, kailangan din niyang maghanda ng kanyang mga damit at kurbata at gisingin siya para pumasok sa trabaho. Gusto ni Elena na tanungin si Teryo kung bakit siya na ganyan, ngunit sinabi ni Teryo na naranasan din ito ng kanyang mga dating asawa at sinabihan siyang masanay na lang. Labis na nasaktan si Elena at gustong kumausap kay Imelda, ngunit tahimik na sinang-ayunan ni Imelda ang ginagawa ng kanyang anak at sinabi na nag-overreact si Elena. Sinasadya niyang hindi gamitin ang kanyang 12 ng mga katulong at pinilit si Elena na maglinis mag-isa sa bahay. Gayunpaman, sinubukan pa ring magtiis ni Elena. Kapag hindi na talaga niya kaya, lihim niyang ibinubuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob sa isang tasa. Ginagawa ito ni Elena para sa kanyang 2 magandang anak. Bagamat araw-araw bukod sa paglilingkod sa pamilya ng kanyang asawa, responsibilidad din niya ang pag-aaral at paghatid sa kanyang mga anak, itinuturing pa rin ito ni Elena bilang isang kagalakan dahil sa walang pusong pamilyang ito, ang 2 bata lamang ang kanyang tanging suportang moral. Ngunit hindi inaasahan ang nangyari. Nakinig si Teryo sa panunulsol ni Imelda at gustong tumakbo para sa konsehal upang bumuo ng isang magandang imahe. Sinadya niyang imbitahan ang mga media outlet na mag-interview at hiniling pa kay Elena na isama ang kanyang anak na babae. Alam na alam ni Elena kung anong klaseng tao si Teryo. Ayaw niyang sumali, ngunit wala siyang pagpipilian. Nang malaman niyang ang nag-i-interview ay ang kapatid ng kanyang hipag, sinadya niyang tawagan ang kanyang hipag, umaasang hindi niya papayagan na ituon ang kamera sa 2 bata. Tutal, ito ay para sa isang konsehal, nag-aalala siya na maaaring makaranas ng ilang hindi inaasahang panganib ang 2 bata. Hindi niya inaasahan na aasarin siya ng kanyang hipag, na tama lang na tinatawagan siya kapag kailangan niya dahil siya ay isang babaeng nagpakasal sa isang mayaman. Puro reklamo ang sinasabi niya. Nang marinig ni Elena ang sinabi ng kanyang hipag, nakonsensya siya. Napilitan siyang magdahilan na bibili siya ng pagkain upang lihim na umuwi sa bahay ng kanyang ina upang bisitahin siya.
Dahil hinamak ni Imelda ang pamilya ni Elena, natatakot siyang mapahiya siya, kaya pagkatapos ng kanyang kasal ay hindi na niya pinayagan si Elena na makipag-ugnayan sa pamilya ng kanyang ina. Alam ng kanyang ina na mayroon siyang 2 magagandang apo, ngunit hindi pa niya sila nakikita. Napilitan si Elena na kunin ang kanyang telepono at ipakita sa kanya ang mga larawan upang maibsan ang kanyang pananabik. Sa araw ng interview, bagamat nangako ang kanyang hipag na tutulong, para ipagmalaki ni Teryo sa mga reporter kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya, hindi niya ito pinag-usapan kay Elena at direktang ipinakita ang litrato ng bata sa harap ng media. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Elena. Naalala niya ang lahat ng pagtitiis na dinanas niya sa loob ng 7 taon, lahat ito ay para protektahan ang kanyang 2 anak, ngunit sumobra si Teryo. Nagpasya siyang hindi na magtitiis pa. Habang nagpaplano si Elena para sa kanyang paghihiganti, dumating ang pagkakataon para makatakas siya sa sitwasyong ito. Hindi inaasahan, tinawagan siya ni Ramon para makipagkita ng pribado. Sinabi niya sa kanyang ipasa ang mga gawaing bahay, pagkatapos ay pumunta sa kumpanya upang gampanan ang tungkulin bilang CEO. Palaging nararamdaman ni Ramon na hindi simple ang kanyang manugang. Sa mga nakalipas na taon, nakita niya ang pagtitiis at sakripisyo ni Elena. Gustong tumakbo para sa konsehal ang kanyang babong anak. Para mas makasiguro, umaasa siya na makapagnegosyo at magtatag ng karera si Elena, at susuportahan niya ng husto ang kanyang anak. Hindi pwedeng palampasin ni Elena ang ganitong magandang pagkakataon. Hindi siya nag-isip at pumayag sa kahilingan ni Ramon. Inihanda niya ang bawat hakbang upang kunin ang kontrol sa kumpanya, at ibabalik ang lahat ng kahihiyan na dinanas niya sa mga nakalipas na taon kay Imelda at Teryo. Para ipakita ang pagpapahalaga kay Elena, hiniling pa ni Ramon sa lahat ng senior executive ng kumpanya na batiin si Elena sa kanyang pag-upo sa pwesto. Pagdating sa compensation package, sinabi ni Elena na gusto lang niya ng ilang shares ng kumpanya, dahil sa ganitong paraan lamang niya unti-unting makokontrol ang kumpanya at makukumpleto ang kanyang plano sa paghihiganti. Nang marinig ni Ramon ang sinabi ni Elena, hindi siya nagalit, sa halip ay tuwang-tuwa pa siya. Hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang ambisyon ng kanyang manugang. Hinahangaan niya ang tapang at kakayahan ni Elena. Ngunit para subukan ang kanyang tunay na kakayahan, nagpasya si Ramon na pamahalaan muna niya ang isang hotel. Kung makakamit ni Elena ang tagumpay, hindi magiging problema ang mga shares o anumang bagay. Sa wakas, pumasok si Elena sa kanyang sariling opisina. Hanggang sa sandaling ito, naramdaman niya na ang buhay impyerno na tiniis niya sa loob ng 7 taon ay natapos na. Samantala, hindi pa rin alam ni Imelda na lihim na itinaas ni Ramon si Elena. Mayabang pa rin siya at agresibo kapag nasa labas. Nagkataon na nakita niya ang kanyang dating manugang, at nang hindi siya nito binati, agad siyang hindi natuwa. Pinagalitan niya ang kanyang dating manugang sa pagiging walang galang, sa paniniwalang kahit nahiwalay na sila, dating manugang pa rin siya, at kailangan niya siyang batiin kapag nagkita sila, dahil ito ang patakaran ng pamilya. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang dating manugang at pinagsabihan pa siyang nagiging senile na at umalis. Galit na galit si Imelda. Balak niya sanang umuwi para ibunto ng kanyang galit kay Elena, ngunit nalaman niya na itinaas siya ni Ramon bilang CEO ng kumpanya. Agad na hinanap ni Imelda ang kanyang asawa para makipagtalo kung bakit itinaas si Elena, at gusto pa niya itong saktan. Galit na gumanti si Ramon sa kanya, hindi niya na matiis ang baliw na babaeng ito. Pagkatapos saktan ni Ramon, naghanap na naman siya ng paraan para guluhin ang kanyang anak. Sinabi niya na si Elena ay isang manugang na dapat nasa bahay nagtatrabaho sa bahay at nag-aalaga sa mga bata, at ngayon ay may lakas ng loob siyang magtrabaho sa kumpanya nang hindi nagpapalam sa kanya. Ngunit nakalimutan ni Imelda ang isang bagay, si Ramon ang nasa likod ni Elena. Paano niya hahayaang magwala ang baliw na babaeng ito? Sinabi niya na siya ang may-ari ng pamilyang ito, at kapag nagpasya na siyang papasukin si Elena sa kumpanya, walang makakapagpabago nito. Sa suporta ni Ramon,
Bagamat galit na galit si Imelda, wala siyang magawa kay Elena. Ngunit hindi alam ni Imelda na ang paghihiganti ni Elena ay nagsisimula pa lamang. Pagkatapos ng araw na ito, ibabalik niya ang lahat ng kahihiyan na dinanas niya sa loob ng 7 taon. Sa pamamagitan ng 7 taon ng pagtitiis, naiintindihan ni Elena na ang pinakagusto ni Imelda ay mawalan ng mukha sa harap ng mga social era. Dahil pwedeng parusahan si Imelda, natural na hindi siya aayaw. Kaya, ipinagbawal niya kay Imelda na bigyan ang kanyang mga kaibigan ng mga VIP card ng hotel. Galit na galit si Imelda at sinabi kay Elena na huwag na lang magbigay kung hindi siya makapagbibigay. Dahil dito, nawalan siya ng mukha at muntik na siyang maging balisa. Ngunit appetizer pa lamang ito. Pagkatapos, pinuntirya naman ni Elena ang mga konfidante ni Imelda. Hindi siya nagsalita ng maraming walang kwentang salita, at direktang hiniling kay Chin na maging especially iya niya. Ngunit ang Chin na ito na may suporta ni Imelda ay hindi talaga pinapansin si Elena, at tumanggi pa sa kanyang kahilingan. Kalmado lang si Elena, lahat ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Direktang naglabas siya ng isang set ng mga dokumento sa loob na naglalaman ng ebidensya na si Chin at ang kanyang boyfriend ay nagnanakaw ng mga ari-arian ng kumpanya. Kung hindi siya papayag, ilalathala niya ang mga ebidensyang ito. Sa harap ng banta ni Elena, napilitan si Chin na lumipat ng kampo at naging especially iya na isinaayos ni Elena sa tabi ni Imelda. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, pakiramdam pa rin ni Elena na hindi pa sapat. Pagkatapos, ipapabayad niya kay Imelda ang lahat ng kanyang gastusin sa hotel, dahil umaabot sa 10 bilyon ang ginagastos niya sa hotel bawat taon, kaya hindi magkakaroon ng kita ang hotel. Galit na galit si Imelda. Gusto niyang gamitin ang hotel ng kanyang pamilya kahit paano niya gusto. Naglakas loob ba si Elena na utusan siya? Hiniya pa niya siya sa pagiging isang probinsya ng hindi nakakaintindi sa marangyang pamumuhay ng mga mayayaman. Ngunit habang pinagsasabihan niya si Elena, nagsalita si Ramon. Itinaas niya ang kanyang 2 kamay para suportahan ang ginawa ni Elena, at lalo niyang hinangaan ang pagiging desidido ng kanyang manugang. Pagtingin sa kanyang asawa sa kanyang tabi, naisip niya na pareho silang mga babae, bakit ang laki ng agwat sa kanilang dalawa? Sa harap ng matigas na paninindigan ni Ramon, kinailangan ni Imelda na lunukin ang kanyang galit. Hindi na siya kasing mayabang gaya ng dati, natatakot siyang masaktan na naman. Ang hindi inaasahan ni Elena ay kahit nasa labas ay pumayag si Chin na maging especially iya niya, sa likod ay sinabi niya ang lahat kay Imelda. Alam ni Elena ito pero hindi siya natakot. Alam na ni Imelda ang lahat at gusto niya ito dahil nakikipaglaban siya sa kanya. Pagkatapos, sinamantala ni Elena ang kapangyarihan sa kanyang kamay at inilipat si Chin sa isang malayong sangay. Galit na galit si Imelda nang malaman ito, ang mahirap na manugang na dati niyang inaapi ay naglakas loob na siyang maliitin. Kailangan niyang ipakita kay Elena kung sino siya. Sa malakas na suporta ni Ramon, naitalaga si Elena bilang direktor ng kumpanya. Sa kanyang unang araw sa opisina, direkta niyang tinanggal ang mga unang, matatanda, ng kumpanya. Agad na nagsumbong si Imelda sa kanyang asawa nang malaman niya ito. Sinabi niya na si Elena ay angkop lamang na manatili sa bahay upang maglaba at magluto. Paano malalaman ng isang probinsyana kung paano magnegosyo? Ngunit hindi inaasahan, hindi lamang hindi nagalit si Ramon, ngunit tumawa pa ng malakas. Sumang-ayon siya sa ginawa ni Elena. Ang hotel na iyon ay palaging lugi sa loob ng 5 taon. Ang pangunahing dahilan ay ang mga matatandang ito ay umuupo lamang at tumatanggap ng sahod, palaging iniisip kung paano kikita. Hindi siya naglakas loob na gawin ito noon, ngunit ginawa na ito ni Elena ngayon. Lalo pang naisip ni Ramon na ang kanyang manugang ay isang henyo sa negosyo. Sa panig ni Elena, pagkatapos niyang ayusin ang mga matatanda, agad siyang nag-focus sa pag-aayos ng kapaligiran ng hotel at pagpapabuti ng kalidad ng pagkain. Nang makita ni Imelda na maayos na gumagana si Elena, galit na galit siya dahil hindi niya pwedeng hayaan si Elena na umupo sa kanyang ulo.
Nakaisip na naman siya ng masamang plano, dahil hindi siya pwedeng makialam sa kumpanya, sisirain niya mula sa pamilya. Sinadya niyang tanggalin sa trabaho ang dating tutor ng mga bata, at inimbitahan si Melissa, ang karibal ni Elena, na mga siwa sa pag-aaral ng mga bata. Ngunit hindi pa rin sapat ito para mapawi ang kanyang galit. Alam niyang abala si Elena sa kumpanya, sinadya niyang magtakda ng bagong patakaran. Hiniling niya kay Elena na gumising bandang 3 hanggang 4 para maghanda ng almusal, at responsable din sa pag-aalaga sa kanyang bagong manugang. Sa ngayon, hindi pa rin ganap na nakokontrol ni Elena ang kumpanya, hindi pa oras para mag-higanti kaya napilitan siyang sumunod. Mula nang dumating siya sa pamilya ng kanyang asawa, napansin na ni Cecilia ang mapanghamak na tingin ni Imelda. Ang dahilan ay dahil masyadong probinsyana ang kanyang pananamit, hindi siya nagustuhan ni Imelda. Sa tuwing nakikita ni Elena si Cecilia, naaalala niya ang sarili niya nang una siyang dumating sa pamilya ng kanyang asawa. Para hindi na maranasan ni Cecilia ang kanyang mga pagkakamali, naapihin ni Imelda, sinadya ni Elena na samahan si Cecilia na pumili ng ilang konserbatibo at eleganteng damit. Binigyan din ni Elena si Cecilia ng isang mamahaling imported na sasakyan. Sinabi kay Cecilia ang lahat ng mga gawin ni Imelda para mabilis siyang makapag-adjust sa pamumuhay sa pamilyang ito. Ngunit nagkamali pa rin si Cecilia, dahil lamang sa hindi maayos ang kanyang pananamit noong nag-almusal siya, pinagalitan siya ni Imelda. Nang malaman ito ni Elena, nagmamadali siyang bumili ng damit na angkop kay Cecilia para isuot kapag nag-aalmusal. Magkasama silang nagtutulungan, magkasamang humaharap kay Imelda. Ngunit mas sumosobra pa si Imelda kaysa doon. Para paalisin si Elena, sinadya niyang hayaan si Melissa na magpalipas ng gabi sa bahay. Si Teryo naman ay naglalakad-lakad sa buong bahay na nakasuot ng damit pantulog. Hindi rin nagpigil si Melissa. Nagkataon na nakita sila ni Elena pagka-uwi niya mula sa trabaho, at nagmamadaling tumakas si Melissa. Lumalabas na ang lahat ng ito ay pinlano ni Imelda. Gusto niyang gamitin ang paraang ito para pilitin si Elena na magbitiw sa trabaho, dahil pinaka nag-aalala si Elena sa kanyang 2 anak. Naiintindihan ni Elena na panibagong pakana na naman ito ni Imelda, direkta niyang pinaalis si Melissa. Tutal, karibal din naman siya ni Melissa, paano siya basta-basta papayag? Sa suporta ni Imelda, mas naging matigas pa si Melissa. Ang layunin ni Melissa ay agawin ang posisyon ni Elena. Sa panig ni Teryo, nang malaman niyang binigyan siya ng kanyang ama ng isang hotel, pagka-uwi niya sa bahay, humingi siya kay Elena ng maraming pera. Nang hindi sumang-ayon si Elena sa kanyang kahilingan, sinaktan niya siya. Ngunit sa huli, nagtiis pa rin si Elena dahil hindi pa dumarating ang oras para mag-higanti. Sa mga nakalipas na taon, hindi rin siya nakaupo lamang, tahimik pa rin siyang nagpapalago ng mga relasyon na kapaki-pakinabang sa kanya. Ngayon ay pinamamahalaan na ni Ramon ang isang hotel, sa lalong madaling panahon ay tatapak niya si Imelda at Teryo sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi maintindihan ni Elena kung bakit nagagawa ni Teryo ang mga bagay na nakakahiya sa harap ng kanilang 2 anak na babae. Ngunit naniniwala si Teryo na wala siyang mali, tinitiis din ito ng kanyang mga dating asawa. Sinaktan pa siya ni Teryo, at kinailangan pa ring magpanggap ni Elena na walang nangyari, at makipagsabuatan sa kanya sa harap ng media. Sa loob ng 7 taon na inaapi ni Teryo at Imelda, sa wakas ay natagpuan din ni Elena ang kahinaan nila. Nang araw na iyon, ipinapakita ni Melissa ang pintura kay Imelda nang hindi sinasadya silang makita ni Elena. Sobrang tense ang reaksyon ni Imelda at Teryo kaya agad na naghinala si Elena. Agad siyang nagpaimbestiga sa abogado tungkol sa 2 pintura at natuklasan niya ang problema. Lumalabas na may kinalaman si Imelda dito. Nakipagsabuatan siya sa kanyang babong anak para lukuhin ang pera ng kumpanya. Pagkatapos nilang bilhin ang 2 pintura sa murang halaga, binigyan nila ang kumpanya ng mataas na presyo. Ang tutor ang nasa likod na tumulong sa kanila na magplano. Dahil sa dahilan na ito, naloko ang kumpanya ng 10 bilyong piso.
Sobrang nasiyahan si Ramon sa ipinapakita ni Elena sa mga nakalipas na araw. Sinabi niya sa kanyang kung maibabalik niya ang hotel sa loob ng 1 taon, bibigyan niya si Elena ng 10% ng shares ng grupo. Kung magkakaroon siya ng isang matabang apo na lalaki, bibigyan niya siya ng karagdagang 5% ng shares. Pagkatapos makuha ang 15% ng shares na ito, agad na magiging malaking shareholder ng kumpanya si Elena. Para maghiganti kay Imelda at Teryo, kailangan niyang makuha ang mga shares na ito. Pagkatapos, sinabi niya kay Ramon ang lahat ng tungkol sa pandaraya ni Teryo at Imelda. Galit na galit si Ramon. Pagkauwi niya sa bahay, kinaladkad niya ang kanyang anak at sinaktan, hindi siya mapipigilan ni Imelda. Ngunit ito ay simula pa lamang. Kumpara sa mga kahihiyang dinanas niya sa loob ng 7 taon, wala itong katumbas. Pagkatapos saktan ng kanyang ama, puno ng galit si Teryo. Nahulaan niya na nagsumbong si Elena. Hindi alintana ang bata na nasa tabi, sinaktan niya si Elena. Pagkatapos siyang saktan, umalis siya na mayabang, at kinailangan pa ring magpanggap ni Elena na walang nangyari sa harap ng bata. Nahulaan din ni Imelda na nagsumbong si Elena, sinadya niyang hintayin si Ramon na wala para guluhin sa hapag-kainan. Ngunit hindi natatakot si Elena sa kanya. Sinabi niya na ayaw niyang pag-usapan ang mga bagay na ito kay Imelda ngayon, kahit na pinagtawanan siya ng apong babae sa kanyang tabi. Sinabi ng batang babae na kailangan niyang manahimik kapag kumakain, ito ang patakaran ng kanilang pamilya. Galit na galit si Imelda, dahil ang mag-ina ng manugang na inaapi niya noon ay naglakas loob na kausapin siya ng ganito, ngunit wala siyang magawa kay Elena. Hindi pa nga siya makakain ng maayos at galit na umalis. Ngayon na mayroon na si Elena na 10% ng shares, binili niya ang kanyang ina ng isang bagong apartment. Sa wakas, hindi na niya kailangang tingnan pa ang mukha ni Imelda, malaya na siyang makapasok at makalabas sa bahay ng kanyang ina. Alam ni Imelda na malakas na si Elena ngayon, pansamantalang hindi niya ito mag-alaw, ang tanging paraan niya ay ibunton ang kanyang galit kay Cecilia. Bago ikasal, sinabi niya na hindi siya makikialam sa trabaho ni Cecilia. Ngunit ngayon ay binawi niya ang kanyang salita, at hiniling kay Cecilia na magbitiw sa trabaho at maging full-time housewife para paglingkuran siya. Alam ni Elena na ang kasalukuyang sitwasyon ni Cecilia ay katulad ng sa kanya noon, natatakot siyang hindi makayanan ni Cecilia. Sinabi niya kay Cecilia ang mga karanasan niya na natutunan sa mga nakalipas na taon, na sa pamumuhay sa isang walang pusong pamilya ay kailangang laging magtiis, maghintay ng pagkakataon para muling makuha ang kalayaan. Ngunit hindi makatiis si Cecilia kahit 1 minuto, agad niyang sinabi ito kay Diego. Agad na nagpunta si Diego sa kanyang ama at sinabi ang lahat. Hindi inaasahan, dahil dito, galit na galit si Imelda. Hindi lamang niya siniraan si Cecilia, ngunit lihim din siyang tumawag sa pahayagan. Habang tumatawa, sinabi niya ang mga maling akusasyon, na sinasabing si Cecilia ay isang hindi masunuring manugang. Alam ng amo ni Cecilia ang tungkol dito at nagsimula na siyang maghanap ng bagong papalit kay Cecilia. Hindi inaasahan ni Imelda na ang kanyang mga masasamang gawain ay nagdulot sa 2 manugang na magsama para labanan siya. Ang mahinang manugang na inaapi at sinasaktan ni Imelda noon ay ganap na nagbago, at naging pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Kinailangan lamang ni Elena ng 3 buwan para dalhin ang hotel na ipinagkatiwala sa kanya ni Ramon mula sa 5 taong pagkalugi patungo sa pagkakaroon ng kita. Sa pangkalahatang pulong ng mga shareholder, hindi nagtipid si Ramon ng papuri sa kakayahan ni Elena. Sinabi niya na hanggat nagpapatuloy siya sa ganitong paraan, maaaring hawakan ni Elena ang 15% ng shares ng grupo, at maging pinakamalaking shareholder, kaya mas malapit na siya sa kanyang layunin na maghiganti kay Imelda. Lumipas ang 1 buwan, sa ilalim ng dedikadong pamamahala ni Elena, ang hotel ay nakakuha ng higit sa 500 bilyong kita. Sobrang namangha si Ramon, agad siyang nagpatawag ng pangkalahatang pulong ng mga shareholder. Sa harap ng lahat,
iminungkahi niya na hiraangin si Elena bilang vice-presidente at sa susunod na pangkalahatang pulong ng mga shareholder ay magkakaroon ng botohan. Ang mga shareholder na dating hindi pinapansin si Elena ay nakumbinsi rin ng kanyang kakayahan at sinuportahan ang mungkahi ni Ramon. Determinado rin si Elena na makuha ang posisyong ito, sa ganitong paraan lamang niya mabilis na makokontrol ang kumpanya at makukumpleto ang kanyang plano na maghayganti kay Imelda at sa kanyang mapagkunwaring asawa. Malapit na ang araw ng paghirang kay Elena, gumawa na naman ng gulo ang kanyang inutil na asawa. Palagi siyang palihim na nakikipagkita kay Melissa. Kahit anong sabihin ni Elena, ayaw pa rin siyang umuwi. Para hindi maapektuhan ang kanyang pag-akyat sa pwesto, hindi na makatiis si Elena. Direkta siyang pumunta at tinuruan si Melissa ng leksyon, ngunit naglakas loob pa rin si Melissa na sabihing aagawin niya ang posisyon ni Elena. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Elena, hinablat niya ang buhok ni Melissa. Pinabagsak siya sa lupa at sinaktan. Binyantaan pa niya ito na kung maglakas loob pa siyang ulitin, hindi lamang siya magugupitan ng buhok. Sa panig ni Imelda, dahil may suporta na si Elena mula kay Ramon, wala siyang magawa kay Elena kaya kinailangan niyang ilipat ang kanyang atensyon kay Cecilia. Pinilit niya siyang magbitiw sa trabaho na gustong-gusto niya sa loob ng maraming taon para umuwi at maging full-time housewife na paglingkuran siya. Naisip niya na sa ganitong paraan ay makokontrol niya si Cecilia. Ngunit hindi niya inaasahan na direktang hiraangin ni Ramon si Cecilia sa kumpanya bilang head ng department. Kailangan lamang niyang magtrabaho ng 2 araw sa isang linggo ngunit ang kanyang sahod ay 10 beses ang dating sahod. Pagkatapos malaman ni Imelda, naghanap na naman siya ng dahilan para pahirapan si Cecilia. Pinilit niya siyang mag-aral ng iba't ibang klaseng walang kwenta. Ang layunin niya ay gustong gawing alila si Cecilia. Dahil sa inuutusan siya ni Imelda araw-araw, ang buhay niya ay parang isang marionette na nagdulot ng labis na pagkapagod sa kanyang isip, na maaaring magdulot ng permanenteng pagkabaog. Hindi matiis ni Diego na makita ang kanyang bagong asawa na pinahihirapan ng kanyang ina, kaya iminungkahi niya na mag-aral sa ibang bansa at gustong isama si Cecilia. Hindi pumayag si Imelda dahil kung aalis si Cecilia, walang maglilingkod sa kanya. Hindi inaasahan, masayang pumayag si Ramon. Totoo ngang ang kasal ang libingan ng pag-ibig, hanggang sa pagkakataong ito, naramdaman ni Cecilia na parang isinilang siyang muli. Ngunit ang sakuna ay palaging dumarating ng hindi inaasahan. Dahil nakipagsabuatan ang inutil na asawa ni Elena kay Melissa gamit ang matatamis na salita para lokohin, lihim na ng alap ng maraming ilegal na pera para tumakbo para sa konsehal, ang bagay na ito ay iniimbestigahan ng mga awtoridad na nagdulot ng pagkaantala ng promosyon ni Elena. Kahit si Cecilia ay kinailangang ipagpaliban ang kanyang planong mag-aral sa ibang bansa dahil sa bagay na ito, dahil si Diego ay isang taga-usig. Bago malutas ang usapin ng kanyang kapatid, maaari lamang niyang ipagpaliban ang kanyang planong mag-aral sa ibang bansa. Sa panig ni Elena, bigla siyang nakatanggap ng mga litrato nila ng kanyang dating kasintahan na nagpapakita ng pagmamahalan. Naghiwalay na sila 8 taon na ang nakalipas. Dati, hindi niya pinapansin ang mga bagay na ito, ngunit sa kasalukuyan ay isang mahalagang oras para umakyat siya sa pwesto bilang vice-presidente. Hindi papayag si Elena na lumabas ang anumang bagay na makakasama sa kanya. Naisip niya na malamang na ginawa ito ng kanyang dating kasintahan, ngunit hindi alam ni Elena na ang gumagamit ng mga litrato para takutin siya ay si Melissa. Lumalabas na si Melissa ay kapatid ng dating kasintahan. Gustong maghayganti ni Melissa kay Elena dahil iniwan niya ang kanyang kapatid kaya naghanap siya ng paraan para pahirapan si Elena. Huli na ang lahat nang malaman ni Elena ang katotohanan. Naipost na ni Melissa ang mga litrato sa internet na sinasabing nakikipag-ugnayan pa rin si Elena sa kanyang dating kasintahan. Agad na naging mainit na paksa ang bagay na ito. Pagkatapos makita ito ni Ramon, galit na galit siya. Palagi niyang itinuturing si Elena bilang tagapagmana, hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay. Agad niyang binawi ang lahat ng posisyon ni Elena,
at pinauwi siya para ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa bahay at pag-aalaga sa mga bata. Wala nang magawa si Elena kundi ang umuwi, ngunit naghihintay sa kanya doon ang mga masasakit na panunuya ni Imelda. Hindi niya pinapansin ang bata na nasa tabi at pinalaya si Elena sa bahay. Natakot ang dalawang bata at agad na tumawag kay Cecilia at humiling kay Cecilia na iligtas siya. Si Cecilia ay pinahirapan sa bahay na ito sa loob ng 1 taon, naiintindihan niya ang sitwasyon ng kanyang hipag. Ngunit wala ring magawa si Cecilia, tutulungan na lamang niya si Elena na alagaan ang dalawang bata. Lubusang nasira si Elena. Pagkatapos ng 7 taon ng pagtitiis, sa wakas ay nakamit din ni Elena ang tagumpay, ngunit pagkatapos ng isang gabi, bumalik ang lahat sa zero. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Para maghayganti kay Elena, hinayla ni Melissa si Diego sa usapin. Dahil nagtatrabaho si Diego sa art gallery ni Ramon, sinamantala ni Melissa ang paggamit ng mga painting para mag-donate ng pera, lihim niyang sinisi si Diego. Para iligtas ang kanyang anak, ginamit ni Ramon ang kanyang relasyon para ibunton ang lahat ng sisi kay Diego. Napunta si Elena sa isang patay na daan, lumuhad siya at nakiusap kay Ramon na patawarin ang kanyang nakababatang kapatid, dahil sisirain nito ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit kung papayag siya kay Elena, makukulong ang kanyang anak, paano siya papayag? Sinabi niya na hindi siya magbabago ng desisyon kahit anong mangyari. Sa puntong ito, kailangang kumalma si Elena. Naisip na niya ang lahat at nagpa siya na iligtas muna ang kanyang kapatid bago maghanap ng paraan para makabalik sa kumpanya para isakatuparan ang kanyang plano sa paghihiganti. Gaano kabagsik si Imelda? Itinuring niya si Cecilia na alila, pinapagod si Cecilia hanggang sa mahimatay, kinailangan siyang dalhin sa ospital para bigyan ng emergency treatment. Ngunit nang tumawag, hindi man lang siya nag-alala sa buhay at kamatayan ni Cecilia, nagpatuloy pa rin siya sa pag-inom ng tsaa at pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigang aristokrata. Hindi pa nagtatapos doon, dahil dinala ni Cecilia ang kanyang kaibigan sa bahay para maglaro at hindi sinasadyang nakita siya, pinagsabihan niya si Cecilia sa harap ng kanyang kaibigan, na sinasabing nagdala siya ng mga walang kwentang tao sa bahay. Dahil dito, nagkamali ang kaibigan niya kay Cecilia at pinutol ang kanilang relasyon. Para pigilan si Cecilia na magpatuloy sa pagtatrabaho, para alagaan siya nito ng buong puso sa bahay, sinira pa niya ang computer ni Cecilia, inalis ang kanyang kaunting kalayaan. Matagal nang pinipigilan ni Cecilia ang kanyang emosyon, sa wakas ay sumabog. Naglakas loob siya para sabihan siyang tumigil. Hindi niya inaasahan na maglakas loob si Cecilia na labanan siya. Agad siyang tumawag sa kanyang anak para magsumbong, at sinabing inaapi siya ni Cecilia sa bahay. Lubusang nasira si Cecilia, hindi niya maintindihan kung bakit niya pinakasalan ang lalaking ito. Ano ba ang dahilan kung bakit siya nagtiis ng ganito katagal? Sa kanyang pagkasiphayo, agad siyang naghain ng diborsyo sa kanyang asawa. Ngunit pinayuhan siya ni Diego na magtiis pa ng kaunti, ngunit ayaw nang manatili ni Cecilia sa bahay na ito kahit 1 minuto. Ang bahay na ito ay parang impyerno, lahat ay desisyon ni Imelda. Mayroong 12 ng mga katulong sa bahay, ngunit pinahihirapan pa rin niya ang 2 manugang, dahil lamang sa sila ay mga ordinaryong tao, at hindi sila nagustuhan. Kahit na naiintindihan ni Diego ang nararamdaman ni Cecilia, hindi siya naglakas loob na labanan ang kanyang ina. Bago sila ikasal, nangako siyang magdadala ng kaligayahan sa kanya, ngunit ngayon araw-araw siyang nabubuhay na parang isang marionette. Sa huli, hindi na nakayanan ni Cecilia at umalis ng bahay. Ngunit wala siyang mapuntahan, isang kapatid na babae na lang ang natitira sa kanyang pamilya. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang nag-iisang kamag-anak para sa kanya, kaya kinailangan niyang lunukin ang lahat ng kanyang kahihiyan at bumalik sa bahay. Ginamit niya ang kamatayan para pilitin ang kanyang asawa na pumayag sa diborsyo. Ngunit determinado si Diego na hindi papayag. Sinabi niya na kung mamamatay siya, dapat silang mamatay na magkasama ni Cecilia at umaasang mapapatawad niya ang kanyang ina.
Pagkatapos ma-hospital si Cecilia, doon lang napagtanto ni Diego kung gaano kalaki ang pinsala na ginawa ng kanyang ina sa kanyang asawa. Ngunit hindi inamin ni Imelda ang kanyang pagkakamali, sa halip ay sinisipa si Cecilia sa hindi marunong magsaya sa kaligayahan, na wala siyang halaga sa labas ng kanilang pamilya. Direkta niyang pinagsabihan si Cecilia sa mismong kama niya sa ospital. Hindi na matiis ng kanyang kapatid na babae na nasa tabi niya. Maagang namatay ang mga magulang ni Cecilia, pinalaki siya ng kanyang kapatid mula pagkabata, at palaging minamahal siya na parang kayamanan, ngunit pinahihirapan siya sa bahay ng kanyang asawa. Sa kanyang galit, dinala ng kanyang kapatid si Cecilia pabalik sa bahay ng kanilang ina. Sa panig ni Elena, kahit na sinaktan siya ng husto ni Imelda, para iligtas ang kanyang kapatid, binalewala niya ang pagpigil ni Imelda, at umalis sa bahay at pinuntahan ang kanyang kapatid sa istasyon ng pulisya. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na huwag magsalita kapag iniimbestigahan, manahimik lamang, at malapit na niyang mailigtas ang kanyang kapatid. Pagkatapos, sinimulan na ni Elena ang kanyang plano. Una, pinuntahan niya si Ramon at sinabing gusto niyang magdiborsyo. Sa totoo lang, pinahahalagahan ni Ramon ang kanyang manugang, kaya determinado siyang hindi pumayag sa diborsyo. Sa pamimilit ni Elena, gustong gamitin ni Ramon ang paraan ng pagbabalik ng kanyang posisyon para talikuran niya ang kanyang plano sa diborsyo. Ngunit ang lahat ay nasa plano ni Elena. Sa kasalukuyan, gustong-gusto niyang magdiborsyo. Wala nang magawa si Ramon kundi ang makipag-ugnayan kay Attorney De La Cruz para malaman ang tungkol sa kaso ng diborsyo. Ngunit labis na nagulat si Ramon nang magbitiw si Attorney De La Cruz mula noong araw na bawiin ang posisyon ni Elena, at naging malaking tulong pa siya kay Elena. Sa tulong ni Attorney De La Cruz, nakahanap sila ng isang nagretirong aktres. Ayon sa investigasyon ni Attorney De La Cruz, ang anak na babae ng aktres ay anak ni Teryo. Ito ang dahilan kung bakit sila pumunta dito. Nagpahayag si Elena na hanggat lalabas ang aktres para tulungan siyang manalo sa kanyang kaso ng diborsyo, tutulungan niya ang aktres na makabalik sa industriya. Hindi nakakagulat, direktang pumayag ang aktres. Ang susunod na kailangan nilang gawin ay makasakit sa pamilya ng kanyang asawa. Hindi pwedeng hayaan ni Elena na manatili doon ang kanyang dalawang anak na babae. Bumalik si Elena sa bahay para mag-impake ng kanyang mga gamit, at direktang dinala ang kanyang dalawang anak na babae palabas ng bahay. Hanggang sa gabi nalaman ni Ramon at Imelda na umalis na ang dalawang manugang sa bahay, lubusan silang naguluhan. Ngunit ito ay simula pa lamang, hindi nila naiintindihan kung gaano kabagsik ang manugang na ito. Tumingin si Ramon sa walang laman na hapagkainan, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Sinisi niya ang lahat sa mga masasamang gawain ni Imelda, pinalayas niya ang dalawang mabait na manugang. Ngunit hindi nag-isip ng ganito si Imelda, sa paniniwalang wala siyang mali, sa halip ay sinisi pa niya si Ramon. Kung hindi lamang siya hinayaan ni Ramon na pamahalaan ni Elena ang kumpanya, hindi maglalakas loob si Elena na maging ganito katigas ang ulo. Ang manugang ay dapat nasa bahay para utusan na gumawa ng mga gawaing bahay at alagaan ang mga bata, ito ang kanilang tungkulin. Ginawa ni Imelda ang sitwasyon na ganito. Lalo pang naisip ni Ramon na walang katuwiran si Imelda. Umalis na ang dalawang manugang, hindi makahanap si Imelda ng paraan para ibunton ang kanyang galit. Maaari niya lamang ibunton ang kanyang galit sa katulong. Ngunit hindi niya inaasahan na ang katulong na ito ay tao rin ni Elena. Kahit na umalis na siya sa bahay, ang lahat ng ginagawa ni Imelda ay nasa ilalim ng kontrol ni Elena. Pagkatapos, maghihiganti siya kay Imelda at Teryo sa malupit na paraan. Pumunta si Teryo sa pintuan, mayabang na nagbantang mas mabuting talikuran ni Elena ang diborsyo. Naniniwala siyang hanggat umalis na si Elena sa kanilang bahay, wala na siyang halaga, hindi niya mapapanalunan ang kaso na ito. Tinamad si Elena na makipagtalo sa kanya, sinabihan niya siyang umuwi na lang at maghintay na manood ng magandang palabas. Hindi nagtagal, naiulat na sa balita ang mga lihim sa pagitan ng aktres at ni Teryo,
pati na rin ang balita na naghain si Elena ng diborsyo at humihingi ng 500 na bilyong piso na danyos. Pagkatapos panoorin ang balita, gustong samuka ni Ramon sa galit. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkaroon ng isang inutil na anak, isang mabait na asawa sa bahay na hindi kailangan, ngunit lumalabas pa rin siya para maghanap ng ibang babae. Kaya, kinausap na naman niya si Elena, na nagbantang talikuran niya ang diborsyo. Sa paningin ni Ramon, si Elena ay anak lamang ng isang mahirap na pamilya ngunit may swerte. Naisip niya na dahil ikinasal si Elena sa isang mayamang pamilya tulad nila, na nabubuhay sa mga araw na pinapangarap ng iba, dapat siyang magpasalamat sa kanilang pamilya, ngunit ngayon ay bumabelang si Elena para labanan ang pamilya ng kanyang asawa. Binalaan ni Ramon si Elena na kung hindi siya titigil, huwag siyang sisihin kung magiging malupit siya. Sinabi pa niyang tatanggalin niya si Elena sa mundong ito. Sa huli, minamaliit pa rin niya ang kanyang manugang. Nagtiis si Elena ng 7 taon sa ilalim ng pagpapahirap ni Imelda at Teryo. Ang hinihintay ni Elena ay ang sandaling ito, paano niya basta-basta susukwan ito. Direktang nagdeklara ng digmaan si Elena kay Ramon, tingnan kung sino ang mananalo sa huli. Lubusang naguluhan si Ramon, hindi niya inaasahan na magiging ganito katigas ang ulo ni Elena, hindi pa nga niya pinapakinggan ang kanyang mga salita. Direktang ibinunton niya ang kanyang galit kay Imelda, ngunit si Imelda ay sanay na sa pagiging matigas ang ulo, paano niya makakayanan ang galit na ito? Iminungkahi pa niya kay Ramon na maghanap ng isang taong lihim na papatay kay Elena, ngunit minamaliit pa rin nila ang kanyang manugang. Nauna nang kumilos si Elena. Hiniling niya kay Attorney de la Cruz na hanapin ang kanyang kaibigang doktor, kumuha ng ilang dokumento, pagkatapos ay isinampa sa korte bilang ebidensya. Lumalabas na sa nakalipas na 7 taon, palaging inaapi ni Elena ang kanyang asawa, sa tuwing sinasaktan siya, nagkakaroon siya ng mga pasa sa kanyang katawan, ngunit para sa dangal ng kanyang pamilya, lihim na lamang siyang naghahanap ng kaibigan para magpagamot, kahit na sa pinakamasamang pagkakataon, nakunan pa siya. Buti na lang at matalinong babae si Elena, sa tuwing nagpapatulong siya sa kanyang kaibigan, pinapagawa niya ang kanyang kaibigan ng diagnostic report at kinukuhanan ng litrato ang kanyang mga sugat bilang ebidensya. Sa walang pusong buhay pampamilya na ito, matagal na niyang inaasahan na darating ang araw na kailangan niyang gamitin ang mga ebidensyang ito. Hindi nagtagal, ang mga ebidensyang ito ay nakarating din sa abogado ni Teryo. Nang makita ang makapal na tumpok ng ebidensya, ang mga ebidensya lamang ng pananakit ay mayroon ng mahigit 100 kopya, kahit gaano pa kaepektibo ang abogado, hindi siya naglakas loob na tanggapin ang kasong ito. Alam ni Teryo na tiyak na matatalo siya. Galit siyang pumasok sa bahay ni Elena, pinagsabihan siyang masamang babaeng nagpapanggap, sinabi niyang normal na nagpapakita siyang mahina, ngunit sa likod nito ay nangongolekta siya ng napakaraming ebidensya para suruan siya. Ayaw makipagtalo ni Elena sa kanya. Susuntukin sana siya ni Elena, ngunit sinuntok ni Elena si Teryo para matamba. Hindi na nagpanggap pa si Elena at direktang sinabi sa kanyang asawa, inapi siya sa loob ng 7 taon, hindi na siya papayag na mangyari pa ito muli. Hinanap ni Elena si Cecilia na umalis ng bahay. Ang dalawang babae na may parehong sitwasyon ay sa wakas nagpa siya na magtulungan para labanan ang pamilya ng kanilang asawa, ngunit walang kaalam-alam si Imelda tungkol dito, sa paniniwalang hindi na niya maapi si Elena, naisip na naman niya ang lahat ng paraan para pahirapan si Cecilia. Tinawagan ni Imelda si Cecilia para pagsabihan, pinilit siyang bumalik agad sa bahay ng kanyang asawa, ngunit hindi alam ni Imelda na nakipag-alyansa na si Cecilia kay Elena. Nag-uusap ang dalawa para labanan siya. Kaya, sa pagkakataong ito, hindi nasusundin ni Cecilia si Imelda. Sa panig ni Ramon, hinanap na naman niya si Elena. Naniniwala siyang ang taktika at paraan ni Elena ay hindi kayang pantayan ng kanyang inutil na anak, maaari pa nga siyang maghanda ng ganito karaming ebidensya. Kaya, gustong makipagnegosasyon ni Ramon kay Elena. Sinabi niya na hanggat binawi ni Elena ang petisyon ng diborsyo,
Papayag si Ramon sa lahat ng kondisyon na gusto niya. Ngunit ang mga kondisyon na inilabas ni Elena ay nagdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo ni Ramon. Hindi lamang niya hiniling kay Ramon na iligtas ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit gusto rin niyang magkaroon ng posisyon ng vice-presidente ng grupo. Kung hindi niya matugunan ang dalawang kondisyong ito, hindi niya babawiin ang petisyon ng diborsyo. Kahit na pinahahalagahan ni Ramon ang kakayahan ni Elena, hindi niya pwedeng ibigay ang isang mahalagang posisyon tulad ng vice-presidente sa kanya, hindi niya pwedeng tanggapin ang kanyang kondisyon, naiisip niya na isa lamang siyang babae, ano ang kaya niyang gawin. Ngunit ang taong pumasok pagkatapos ay nagdulot kay Ramon na baguhin ang kanyang pagkakakilala sa kanyang manugang. Ang taong ito ay ang pinagkakatiwalaang abogado ni Ramon. Hawak ng abogadong ito ang lahat ng impormasyon ng kumpanya, ngunit ngayon ay naging tao na siya ni Elena. Gustong samuka ng dugo ni Ramon sa galit, sinira niya ang mga mamahaling anti-gang gamit. Sa puntong ito, napagtanto na niya kung gaano kalaki ang ambisyon ni Elena, mas malaki pa nga kaysa sa mga lalaking nakilala niya. Sa kawalan ng pag-asa, kinailangan ng magkompromiso ni Ramon. Nagdesisyon siyang sumuko si Teryo para ipalit kay Diego. Ngunit natakot mamatay ang walang kwentang asawang iyon, kaya determinado siyang ayaw pumunta sa istasyon ng pulisya para sumuko. Nang malaman ni Imelda ang tungkol dito, agad niyang hinanap si Ramon para makipagtalo. Kung maglakas loob siyang ay pakulong ang kanyang minamahal na anak, ikukulong niya rin siya. Dahil sa asawang ganito, labis na sumasakit ang ulo ni Ramon. Sa panig ni Elena, nagsimula na naman siyang kumilos. Direktang hinanap niya ang tagayusig na nangangasiwa sa kaso. Lihim niyang ibinunyag ang isang bahagi ng katotohanan. Nagbigay pa nga siya ng address ni Melissa sa tagayusig. Ngunit nakatanggap na si Melissa ng balita kaya matagal na siyang tumakas. Para hindi makulong ang kanyang anak, hindi nagtipid si Imelda para itulak ang isang senior executive ng kumpanya para maging scapegoat. Kaya napalaya ng walang sala si Diego. Hindi nagtagal, hinanap na naman ni Ramon si Elena. Hiniling niya kay Elena na bawiin ang petisyon ng diborsyo at ibalik ang mga impormasyon na hawak ni Attorney De La Cruz. Dahil pagkatapos pag-isipang mabuti, nagdesisyon na si Ramon na tanggapin ang kondisyon ni Elena na hayaan siyang maging vice-presidente, ang nakatayo sa ilalim ng isang tao at sa itaas ng 10,000 tao. Sa panig ni Cecilia, sinabi niya kay Diego ang lahat. Sa huli, napagtanto rin ni Diego ang tunay na pagkatao ng kanyang ina, nagdesisyon siyang makipag-alyansa sa kanyang asawa para labanan ang masamang ina. Pagbalik niya sa bahay, direktang nagkaroon siya ng malaking pagtatalo sa kanyang ina. Hindi makapaniwala si Imelda na ang bunsong anak niya na palaging nakikinig sa kanya ay nakikipag-usap na sa kanya ng ganito. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang pagkakamali, sa halip ay sinisi niya si Cecilia, na naisip na niya na ginamit ni Cecilia ang matatamis na salita para lituhin ang kanyang anak. Itinaas niya ang kanyang kamay para saktan ang kanyang anak para gisingin ito, huwag siyang hayaang lokohin ng isang espiritu ng sorceress, ngunit hindi alam ni Imelda na ang kanyang aksyon ay nagdulot lamang sa kanyang anak na lalong kamuhian siya, umalis din siya sa bahay. Ngunit ang pagtataksil ng lahat ay simula pa lamang, ang miserableng buhay sa bilangguan ay naghihintay kay Imelda. Nag-alala si Ramon na ilalathala ni Elena ang mga ebidensya na makakasama sa grupo, kaya ginamit niya ang posisyon ng vice-presidente para mapigilan si Elena, ngunit hindi na basta-basta magtitiwala si Elena kay Ramon. Ngayon, maingat na ang bawat hakbang niya, natatakot siyang mahulog sa bitag ni Ramon. Naiintindihan din ni Ramon ang kanyang kalooban, kaya nagsimula siyang gumamit ng bata para takutin. Kung patuloy na tatanggihan ni Elena ang posisyon ng vice-presidente, ang kanyang dalawang anak na babae ay magdurusa din. Maaaring hindi nag-aalala si Elena para sa kanyang sarili, ngunit paano niya hindi pag-aalalaan ang kanyang mga anak na babae? Nangako pa nga si Ramon na ituturing siya na tagapagmana para sanayin. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nagdesisyon si Elena na tanggapin ang kondisyon ni Ramon. Ngunit hindi niya isusuko ang mga ebidensya na hawak niya.
Nangako lamang siya kay Ramon na pananatilihin niya itong sikreto. Kaya, dinala ni Elena ang kanyang 2 anak pabalik sa bahay ng kanyang asawa, at nagdesisyon din si Cecilia na bumalik sa bahay ng kanyang asawa. Hindi maaaring manatili si Cecilia sa labas na parang isang takas, dapat sabihin ng malinaw ni Cecilia sa pamilya ng kanyang asawa bago siya umalis. Ang sabay na pagbabalik ng 2 manugang ay dapat sana ay isang masayang pangyayari, ngunit hindi nagawang magsaya ni Imelda. Kung magtatagumpay si Elena na maging vice-presidente, tiyak na sasakay siya sa kanyang ulo. Kaya, nagsimula na naman siyang gumawa ng masamang ideya. Gusto niyang pigilan ni Ramon si Elena na manatili sa bahay para gawin ang mga gawaing bahay, alagaan ang mga bata, buong pusong paglingkuran siya tulad ng dati. Ngunit hindi niya inaasahan na direktang sasabihin ni Ramon sa kanya na tumahimik sa harap ni Elena, kung hindi ay kakainin siya nito ng buhay. Lubusang naguluhan si Imelda. Nang may suporta na si Elena ni Ramon, hahanapin niya si Cecilia. Kaya, sinimulan niyang subukan na makuha ang loob ni Cecilia. Gustong lokohin si Cecilia na makipag-alyansa sa kanya para labanan si Elena, ngunit kailangan ba talagang mag-isip ni Imelda ng ganoon? Hindi naman bobo si Cecilia, hindi niya malilimutan ang mga bagay na ginawa ni Imelda sa kanya. Paano siya basta-basta maniniwala sa mga matatamis na salita ni Imelda? Hindi nagtagal ay dumating ang araw ng pagdiriwang ng panunungkulan ni Elena. Nang makita ni Teryo ang balitang ito, gustong samuka siya ng dugo sa galit. Ang posisyon na iyon ay dapat sa kanya ngunit inagaw ng kanyang asawa. Lalo pang nawalan ng pag-asa si Melissa. Sa simula ay nakipagsabuatan siya kay Imelda para suruan si Elena, na nagdulot kay Diego na makulong, ngunit hindi lamang siya nakagawa ng anumang epekto kay Elena, naging vice-presidente pa siya ng grupo. Ang kanyang sarili ay kinailangan niyang mabuhay na nagtatago para iwasan ang pag-aresto ng pulis. Noong una, balak niyang hanapin si Imelda para humingi ng tulong, ngunit dahil nakuha na ni Imelda ang gusto niya mula sa kanya, gusto na siyang itapon. Ganap na nasira si Melissa, nanumpa na magbabayad si Imelda sa kanya. Kinabukasan, direktang pumunta si Melissa sa istasyon ng pulisya, sasabihin niya ang lahat. Kailangan niyang pahirapan si Imelda para parusahan ng batas. Dahil sa pagsuko ni Melissa, nasangkot din ang asawa ni Elena sa krimen ng embezzlement, lubha siyang natakot, ayaw niyang makulong, kaya nakiusap siya sa kanyang nakababatang kapatid na tulungan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sitwasyon ay seryoso na hindi na siya mapoprotektahan ng kanyang nakababatang kapatid na isang tagayusig. Ang lahat ay nangyayari ayon sa direksyon na kapakipakinabang kay Elena, ngunit ang tagayusig na dating tumulong kay Elena ay biglang naging mahirap, dahil nangako si Elena na ibibigay niya sa kanya ang ebidensya ng kumpanya, ngunit binawi ni Elena ang kanyang salita. Lubos na nagalit ang tagayusig, nanumpa na gagamitin niya ang lahat ng paraan para hilahin si Elena pababa mula sa posisyon ng vice-presidente. Ngunit hindi natakot si Elena. Paano siya hindi maghanda nang gawin niya ang pasyang ito? Dahil sa pagsuko ni Melissa, nasangkot din ang grupo ng pamilya ng asawa ni Elena, humaharap ang kumpanya sa isang malaking krisis. Ngunit si Teryo naman ay araw-araw na yakap-yakap ang kanyang mga dilag na lasing sa mga nightclub. Ngayon na si Elena ay naging vice-presidente, na may kapangyarihan na rin sa kanyang kamay, ayaw na niyang makita pa ang kanyang inutil na asawa. Direktang dinala niya ang isang grupo ng mga bodyguard sa mismong lugar. Pagkatapos makita ni Elena ang kanyang inutil na asawa, hindi lamang siya marunong magpigil. Sinisipa niya si Elena sa pag-agaw ng posisyon ng vice-presidente sa kanya, gusto pa nga siyang saktan. Ngunit hindi na madaling apihin si Elena ngayon, direktang binigyan niya siya ng isang sampal. Pagkatapos ay tumanggap siya ng 3 masasakit na sampal. Kasabay nito, nakita rin ni Imelda, ang may gawa ng lahat, ang balita na sumuko si Melissa. Agad siyang natakot, ngunit sa pag-iisip ay presidente ng isang sikat na grupo ang kanyang asawa, hindi siya magagawa ng pulis. Pagka-uwi ni Elena sa bahay pagkatapos saktan ang kanyang asawa, nakasalubong niya agad si Imelda na sadyang nanggugulo.
Pinagsabihan niya si Elena na hindi magawa kahit ang maliliit na bagay, hindi karapat-dapat na maging vice-presidente ng grupo. Sakit na nga ng ulo ni Elena dahil sa bagay na ito, ngayon ay kinakailangan pa rin niyang harapin ang masasakit na salita ni Imelda. Galit na galit siya kaya hindi siya nakapagsalita. Pinagsabihan ni Elena si Imelda, sa pagkakataong ito ay ibinunton din niya ang lahat ng sisi sa kanya. Nagulat din si Imelda na naglakas loob si Elena na sagutin siya. Pagkatapos, walang nagpatalo sa dalawa, malakas silang nagtatalo. Lubusang naguluhan si Imelda. Ang kanyang manugang na palagi niyang minamaliit ay naglakas loob na kausapin siya ng ganito, ngunit wala siyang magawa kay Elena. Hindi niya napagtanto ang antas ng problema. Nagtatago pa rin siya sa kanyang lihim na painting room, umiinom ng alak, nakikinig sa musika, at nag-e-enjoy sa kanyang napakaginhawang buhay. Ngunit hindi inaasahan ni Imelda na malapit nang wasakin ang kanyang painting room, dahil ang mga painting sa loob ay ilegal na tinransaksyon ni Melissa. Direktang sinabi ni Elena ang bagay na ito kay Ramon. Galit na galit si Ramon, agad siyang nagpadala ng mga tao para wasakin ang lihim na painting room ni Imelda. Sa panig ni Cecilia, simula nang bumalik siya sa bahay na ito, gabi-gabi siyang nanaginip na pinahihirapan siya ni Imelda, palaging tinitiis ang mga bangungot. Ayaw na talagang mamuhay ni Cecilia sa ganitong paraan. Nilapitan ni Cecilia ang buong bote ng sleeping pills at ibinuhos ang lahat sa kanyang bibig. Hindi nagtagal, umiral na ang gamot, nahulog si Cecilia sa gamot na dulot ng coma. Buti na lang at nakabalik agad si Diego, mabilis niyang dinala si Cecilia sa ospital para magbigay ng emergency treatment, kaya nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit nakuhanan ito ng mga reporters. Ininom ng bagong kasal ang sleeping pills at nagtangkang magpakamatay. Nang makita ni Imelda ang pahayagang nagbalita, ang unang bagay na naisip niya ay hanapin si Ramon para suruan si Cecilia. Sinabi niya na sinasadya lamang na gumawa ng eksena si Cecilia, sinasadyang gumamit ng gamot para suruan ang pangalan ng kanilang pamilya. Hindi niya napagtanto na siya mismo ang nagtulak kay Cecilia sa hakbang na ito. Pagkatapos malaman ang tungkol dito, agad na nakipag-ugnayan si Elena sa pahayagang naglathala ng balita. Hiniling niya sa pahayagan na burahin ang lahat ng mga artikulo tungkol kay Cecilia, at sabay na bawiin ang mga pahayagang inilathala, kung hindi ay ipasasara niya ang mga pahayagang ito. Pinayuhan ng doktor si Diego na dalhin siya sa ibang bansa para maglibang para tulungan si Cecilia na gumaling kaagad. Nang malaman ni Imelda ang balitang ito, pinigilan na naman niya ito at sinabing nagpapanggap lamang si Cecilia na may sakit. Ang layunin ay para makuha ang awa ng lahat. Galit na galit si Diego, hindi niya natiis ang paninirang puri ng kanyang ina, kaya malakas siyang sumigaw kay Imelda. Bukod dito, hindi na rin nakatiis si Ramon at sinabihan si Imelda na umalis agad. Pagkatapos ma-discharge sa ospital, hindi pa rin lubusang gumaling si Cecilia. Habang kumakain ng almusal ay nakatulog siya dahil sa pagod. Nang makita siya ni Imelda, hindi lamang siya nag-alala sa kanya kundi sinabi pa niya ang masasakit na salita, sinasabing nagpapanggap lamang si Cecilia na may sakit para iwasan ang mga gawaing bahay. Marami siyang sinabing masasakit na salita sa harap ng lahat, ngunit hindi alam ni Imelda na dumating na ang kanyang karma. Inutusan ni Ramon ang katulong na ilipat ang lahat ng mga gamit sa kwarto ni Imelda sa tambakan ng basura para sirain. Sa pagkakataong ito, hindi natuwa si Imelda, umiiyak at sumisigaw habang hinihingi sa kanyang asawa na bayaran siya. Iyon ang mga bagay na pinaghirapan niya, puro pera iyon. Galit na galit si Ramon, sa paniniwalang ang kanyang asawa ay isang baboy talaga ang utak. Nang marinig ni Imelda ang sinabi ni Ramon, napagtanto na niya ang antas ng problema. Agad siyang nagpakababa para humingi ng tulong kay Elena para malutas ang mga bagay na ito, ayaw niyang makulong. Ngunit walang balak si Elena na alalahanin siya, dahil wala ring magagawa si Elena. Nang makita ni Imelda na naglakas loob si Elena na maliitin siya, agad niyang binago ang kanyang ugali, pinagsabihan si Elena sa pagiging walang utang na loob, pagiging anak na suwail.
Hindi na natiis ni Ramon na nasa tabi at direktang pinagsabihan si Imelda. Lungkot na lungkot si Imelda, sa paniniwalang ang mga tao sa bahay na ito ay labis na walang puso, walang gustong tumulong sa kanya. Naisip niya na kailangan lamang niyang tumakas sa ibang bansa, hindi siya mahuhuli ng pulis, kaya hindi siya makukulong, ngunit sobrang simple ang kanyang naisip. Matagal nang nagpatupad ang mga awtoridad ng mga hakbang para limitahan ang kanyang paglalakbay. Hanggang sa ngayon, nakaramdam na ng takot si Imelda, kailangan na lamang niyang manatili sa bahay at maghintay ng kaparusahan ng batas. Sa panig ni Elena, aktibo niyang dinala ang kanyang asawa at anak na babae para mamasyal sa labas ng lungsod. Nakaramdam ng pagtataka si Teryo, naisip niya na nagbago na ng ugali si Elena, gustong maging mabuting asawa at ina, naisip niya na malaki pa rin ang kanyang karisma. Hindi akalain ni Teryo na gusto lamang siya ni Elena na mag-enjoy sa kanyang huling masayang oras, dahil nakatanggap na si Elena ng balita na malapit nang makulong si Teryo sa loob ng hindi bababa sa 5 taon. Akala ng babong asawa ay mahal pa rin siya ni Elena. Kasabay nito, nakita rin ng salarin na nagdulot ng lahat, si Imelda, ang balita tungkol sa pagsuko ni Melissa. Agad siyang natakot, ngunit nang isipin niya, ang kanyang asawa ang presidente ng sikat na grupo, walang magagawa sa kanya ang pulis. Pagka-uwi ni Elena sa bahay matapos saktan ang kanyang asawa, nakita niya agad si Imelda na sinasadyang gumagawa ng gulo. Pinagsabihan siya na hindi niya kayang gawin kahit ang maliit na bagay, hindi siya karapat-dapat na maging vice-presidente ng grupo. Labis nang sumasakit ang ulo ni Elena dahil sa bagay na ito, kinailangan pa niyang harapin ang mga masasakit na salita ni Imelda. Galit na galit siya kaya hindi siya makapagsalita. Pinagsabihan ni Elena si Imelda na ibinunton ang lahat ng sisi sa kanya. Nagulat din si Imelda nang maglakas loob si Elena na sagutin ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay hindi nagpatalo ang dalawa, nagsigawan sa isa't isa. Lubusang naguluhan si Imelda. Naglakas loob pa ang manugang na palagi niyang minamaliit na kausapin siya ng ganito, ngunit wala siyang magawa kay Elena. Hindi niya napagtanto ang kalubhaan ng problema. Nagtatago pa rin siya sa kanyang lihim na studio, umiinom ng alak, nakikinig ng musika at tinatamasa ang kanyang buhay na lubos na komportable. Ngunit hindi alam ni Imelda na malapit nang sirain ang kanyang studio, dahil ang mga painting sa loob ay mga ilegal na transaksyon na ginawa ni Melissa. Direktang sinabi ni Elena kay Ramon ang tungkol dito. Galit na galit si Ramon, agad siyang nagpadala ng mga tao para wasakin ang lihim na studio ni Imelda. Sa panig ni Cecilia, mula nang bumalik siya sa bahay na ito, palagi na lamang siyang nananaginip ng pangyayaring inaapi siya ni Imelda, palaging nagdurusa sa mga bangungot. Ayaw na talaga ni Cecilia na mabuhay ng ganito. Nilapitan ni Cecilia ang buong bote ng Paeldores na pampatulog at ibinuhos ang lahat sa kanyang bibig. Hindi nagtagal ay umubra na ang gamot, nawalan ng malay si Cecilia dahil sa gamot. Buti na lang at nakauwi na si Diego sa tamang oras. At dali-dali siyang dinala sa ospital para sa emergency treatment, kaya nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit nakunan ng litrato ng mga reporter ang tagpong ito. Uminom ng Paeldores na pampatulog para magpakamatay ang bagong manugang. Nang makita ni Imelda ang dyaryo na nag-uulat nito, ang una niyang naisip ay hanapin si Ramon para suruan si Cecilia. Sinabi niyang sinasadya ni Cecilia na magpakaawa, sinasadya niyang gumamit ng gamot para suruan ang reputasyon ng kanilang pamilya. Hindi niya napagtanto na siya mismo ang nagtulak kay Cecilia sa hakbang na ito. Pagkatapos malaman ang tungkol dito, agad na nakipag-ugnayan si Elena sa pahayagan na naglathala ng balita. Hiniling niya sa pahayagan na tanggalin ang lahat ng mga artikulo tungkol kay Cecilia at bawiin ang mga dyaryo na nailathala na, kung hindi ay ipasasara niya ang mga dyaryong ito. Pinayuhan ng doktor si Diego na dalhin siya sa ibang bansa para makapagpahinga para makabawi kaagad si Cecilia. Nang malaman ni Imelda ang balitang ito, pinigilan na naman niya ito at sinabing nagpapanggap lamang si Cecilia. Ang layunin ay para makakuha ng awa mula sa lahat.
Galit na galit si Diego, hindi niya matiis na sinisiraan ng kanyang ina, at sumigaw kay Imelda. Bukod dito, hindi na rin natiis ni Ramon at sinabihan si Imelda na umalis agad. Pagkatapos ma-discharge sa ospital, hindi pa rin lubusang nakababawi si Cecilia. Natulog na lamang si Cecilia ng pagod habang kumakain ng almusal. Nang makita siya ni Imelda ng ganito, hindi lamang siya hindi nag-alala ngunit sinabi pa ang masasakit na salita, na sinasabing nagkukunwari si Cecilia na may sakit para takasan ang mga gawaing bahay. Marami siyang sinabi na hindi maganda sa harap ng lahat, ngunit hindi alam ni Imelda na dumating na ang kanyang karma. Inutusan ni Ramon ang katulong na ilipat ang lahat ng gamit sa silid ni Imelda sa basurahan para wasakin. Sa pagkakataong ito, hindi natuwa si Imelda, umiiyak at sumisigaw na hinihiling sa kanyang asawa na bayaran siya. Iyon ang mga bagay na pinaghirapan niya, puro pera. Galit na galit si Ramon, sa paniniwalang ang kanyang asawa ay puro utak baboy. Nang marinig ito ni Ramon, napagtanto lamang ni Imelda ang kalubhaan ng problema. Agad siyang natakot na humingi ng tulong kay Elena para lutasin ang mga bagay na ito, ayaw niyang makulong. Ngunit walang balak si Elena na alalahanin siya, dahil wala ring magagawa si Elena. Nang makita ni Imelda na naglakas loob si Elena na maliitin siya, agad niyang binago ang kanyang ugali, pinagsabihan si Elena na isang walang utang na loob, isang hindi masuner ang anak. Hindi na natiis pa ni Ramon na nasa tabi at direktang pinagsabihan si Imelda. Labis na nalungkot si Imelda, sa paniniwalang ang mga tao sa bahay na ito ay sobrang walang puso, walang gustong tumulong sa kanya. Naisip niyang tatakas na lamang siya sa ibang bansa, hindi siya mahuhuli ng pulis, sa ganitong paraan ay hindi siya makukulong, ngunit labis siyang nagkamali. Matagal nang ipinatupad ng mga awtoridad ang mga hakbang sa paghihigpit sa pag-alis sa kanya. Hanggang ngayon, nakaramdam lamang ng takot si Imelda, maaari lamang siyang maging masunurin sa bahay at maghintay ng parusa ng batas. Sa panig ni Elena, aktibong dinala niya ang kanyang asawa at anak na babae para maglaro sa labas ng lungsod. Nakaramdam ng pagtataka si Teryo, akala niya ay nagbago na ng ugali si Elena. Gustong maging isang mabait na asawa at ina, naisip niyang malaki pa rin ang kanyang pang-akit. Hindi alam ni Teryo na gusto lamang ni Elena na magsaya siya sa huling pagkakataon, dahil natanggap na ni Elena ang balita na malapit na siyang ikulong ng hindi bababa sa 5 taon pataas. Akala pa rin ng kanyang babong asawa na mahal pa rin siya ni Elena. Ngayon na malapit nang makulong si Imelda, nakipagkita si Elena kay Cecilia para ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban kay Imelda. Ngunit kahit na ganito, hindi pa rin nakatakas si Cecilia sa labi ni Imelda. Tinitignan ni Diego ang kanyang asawa sa kanyang harapan, palaging nararamdaman na si Cecilia ay naging labis na estranghero. Si Cecilia ay hindi na ang manunulat na mahiling tumawa na dating kilala niya, ngunit naging isang manugang na masunurin kay Imelda. Lubha siyang nanghihinayang, ang pagiging ganito ni Cecilia ay dahil sa masamang ina niya. Kaya, nagdesisyon siyang tumanggi sa kanyang trabaho sa gabi para dalhin si Cecilia sa isang romantikong date, ngunit nakatulog na lamang si Cecilia ng pagod habang naghihintay ng pagkain. Labis na nasaktan si Diego, tinanong niya si Cecilia kung ano ang kanyang ideal na buhay may asawa. Sinabi ni Cecilia na gusto niyang mabuhay ng isang buhay na komportable at walang pag-aalala, na hindi natatakot sa kahit sino, gusto rin niyang gawin ang gusto niya. Marahil ay dahil nasabi niya ang mga salita sa kanyang puso, nailabas niya ang kanyang presyon sa kanyang puso, kaya nakatulog ng mahimbing si Cecilia ng gabing iyon. Ngunit kabaliktaran si Diego, nang maalala niya ang mga sinabi ni Cecilia, labis siyang nasaktan sa kanyang puso, hindi man lang niya maibigay ang isang simple at normal na buhay kay Cecilia. Ngayon na iniimbestigahan ang kumpanya, humaharap sa panganib ng pagkabangkarote, hindi niya pwedeng pahirapan pa si Cecilia. Pagkatapos ng isang gabing pagpupunyagi sa kanyang isipan, sa huli ay gumawa siya ng desisyon. Ang manugang na nagtiis ng paghihiganti sa loob ng 7 taon ay sa wakas nagawang ay pakulong si Imelda.
Ang araw na ito para kay Elena ay tiyak na araw na dapat ipagdiwang, dahil darating agad ang pulis para arestuhin si Imelda at ang kanyang mapagkunwaring asawa. Kahit na ayaw makita ni Ramon ang tagpong ito, wala na siyang magagawa, ang lahat ng ito ay ginawa ng kanyang asawa at anak, hindi niya maaaring sisihin ang iba. Para protektahan ang grupo, maaari lamang niyang hayaan ang pulis na lutasin ang kanyang asawa at anak, habang siya naman ay pansamantalang tatakas sa ibang bansa ayon sa pagsasaayos ni Elena para iwasan ang problema. Nang malaman ni Imelda ang tungkol dito, lubusang naguluhan siya. Ang kanyang asawa na sinundan niya ng halos buong buhay niya ay direkta siyang pinabayaan at tumakas. Nagdulot ito na umiyak siya ng malakas sa galit. Hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na malinaw kahapon ay isang mataas na uring may bahay ng Taipan. Ngunit ngayon ay malapit na siyang makulong, hindi siya talagang pumapayag. Nagsimula siyang maglabas ng mga hindi makatwirang kahilingan kay Elena, sa paniniwalang ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa buhay ni Elena. Total bata pa naman si Elena kaya pwedeng palitan siya sa kulungan. Ngunit nakalimutan ni Imelda na ngayon na tumakas na si Ramon sa ibang bansa, si Elena ang may hawak ng buong pamilya, paano niya hahayaang patuloy siyang apihin? Sinabihan ni Elena si Imelda na maging masunurin sa bahay at maghintay ng parusa ng batas. Pagkatapos sabihin iyon, hindi niya siya tiningnan at umalis. Kasabay nito, ang bunsong anak, para hindi madamay ang kanyang asawa, direktang naghain ng diborsyo kay Cecilia, ngunit hindi pumayag si Cecilia. Nahulaan niya ang layunin ng kanyang asawa, kahit anong mangyari, ayaw niyang magdiborsyo. Gustong samahan ni Cecilia ang kanyang asawa para malampasan ang paghihirap at sakuna. Nang makita ni Diego na hindi siya iniiwan ng kanyang asawa, mas lalo siyang hindi mapakali, at nasabi niya ang mga masasakit na salita para paalisin si Cecilia, ngunit determinado si Cecilia na hindi siya layuan. Sa kawalan ng pag-asa, kinailangan lamang si Diego na dalhin siya pauwi sa kanyang mga magulang. Sa panig ni Elena, mabilis siyang nakipag-ugnayan sa kanyang nakababatang kapatid. Gusto niyang sunduin ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang dalawang anak na babae. Ayaw niyang makita ng kanyang mga anak ang tagpo na inaaresto ng pulis ang kanilang ama at lola. Tutal bata pa naman ang dalawang bata. Pagkatapos, nakipag-ugnayan naman siya sa taga-Yusig. Sinabihan ang taga-Yusig na hintayin niya na ihatid niya ang bata bago kumilos. Hindi nagtagal, inaresto ng pulis si Teryo. Lubha siyang natakot, at agad na inamin ang kanyang pagkakasala sa mismong lugar. Kabaliktaran naman si Imelda, sumisigaw siya nang malakas na siya ay inosente sa harap ng media, sumisigaw pa nga siya sa kontrol ng pulis, humiga sa basang lupa at gamulong. Naisip ba niya na sa paggawa nito, palalayain siya ng pulis? Pagkatapos ng lahat, bumalik si Elena sa bahay ng kanyang ina, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina at umiyak ng malakas. Sa wakas, pagkatapos ng 7 taon ng pagtitiis, natapos na niya ang kanyang layunin na maghayganti. Pagkatapos ng krisis na ito, si Elena ang naging pinagkakatiwalaan ni Ramon. Nagdesisyon si Ramon na ipagkatiwala kay Elena ang pamamahala sa grupo, at direktang idineklara si Elena na tagapagmana ng grupo. Sa wakas, nakalaya rin si Cecilia mula sa kanyang pagdurusa. Pagkatapos malampasan ang krisis kasama ang kanyang asawa, nagpa siya ang dalawa na opisyal na magdiborsyo. Kahit na labis silang nalungkot, sila ay umiiyak na nagpaalam. Naiintindihan ni Diego na marahil kapag malaya na si Cecilia, ang mga pinsala na ginawa sa kanya ni Imelda ay unti-unting makagagaling. Lumipas ang 1 taon, lahat ay umuunlad sa positibong direksyon. Si Imelda ay nananatili sa bilangguan, hindi tumitigil at nagsisimula na naman siyang gumawa ng gulo. Sinasadyang nagpapanggap na mayroong hindi malunasan na sakit, na inilipat mula sa bilangguan patungo sa ospital. Akala niyang napakatalino niya, na kaya niyang lokohin ang lahat, ngunit kahit anong pakana ang gawin niya, makakakuha lamang siya ng kaunting kalayaan sa maikling panahon. Kahit na nagpanggap pa siya sa harap ni Ramon, na nagsasabing mayroon siyang cancer at malapit na siyang mamatay, nagsalita siya na parang totoo.
Ngunit hindi niya alam na matagal nang nakita ni Ramon ang kanyang kalokohan, at direktang ibinunyag ang katotohanan. Naniniwala si Ramon na si Imelda ay puro gulo lamang ang alam, at gusto pang patuloy na saktan ang grupo muli. Pagkatapos niya itong hayaang makalanghap ng sariwang hangin sa labas sa loob ng isang araw, ibabalik pa rin niya ito sa bilangguan para ipagpatuloy ang pagkakulong. Ngunit nagkakamali pa rin si Imelda sa pag-aakala na malaya na siya, kaya nagsimula na naman siyang magyabang. Nang malaman niya na nagdiborsyo na si Cecilia at ang kanyang anak, tinawagan niya si Cecilia para pagsabihan. Akala pa rin niya na si Cecilia ay isang mahinang manugang na masunurin sa kanya tulad ng dati. Ngayon nahiwalay na siya, wala na siyang kinalaman sa kanyang pamilya, bakit pa niya kinakailangan na magtiis ng galit ni Imelda? Kaya, direktang itinapon ni Cecilia ang kanyang telepono sa ilog. Sumabog sa galit si Imelda. Sa panig ni Teryo, gusto rin niyang tularan ang kanyang ina, gumamit ng paraan ng pagpapanggap na may sakit para makalabas sa bilangguan, ngunit ang paraan ni Elena ay nagdulot sa kanya na mawalan ng pag-asa. Dahil sa pag-alala ni Elena sa maraming taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, binigyan niya si Teryo ng isang aklat tungkol sa kung paano makatakas sa bilangguan. Sinabi niyang pag-aralan niyang mabuti ang mga nilalaman sa loob upang matagumpay siyang makatakas sa bilangguan. Binyantaan niya si Teryo na mas mabuting huwag siyang magkaroon ng ibang balak, kung hindi ay gagamitin niya ang lahat ng paraan para makulong siya ng walang hanggan. Tiningnan ni Teryo ang aklat na iniwan ng kanyang asawa, naalala niya ang tagpo na araw-araw silang sinasaktan ni Elena ng kanyang ina, lubha siyang nagsisi, ngunit huli na para pagsisihan. Sa paglingon, nagpakita si Elena ng isang tagumpay ng ngiti, hindi tumingin at umalis sa bilangguan, para hanapin ang maligayang buhay na inaasam niya.